Ano pala, damage pala yung ilalim ng ano, kanto. Nakakanto pala 'tong ano, naghiwalay pala yung cellphone tsaka yung ano niya, tawag nito, yung protector niya. Kaya pala nung inabot sa akin, ano, nakakalas. Baka pinulot niya ng magkahiwalay yun. So, salamat pa rin sa kanya dun sa ano, sa dumampot. Tsaka at inabot niya at binigay niya. Oh, kasi pwede niyang ibulsa yun kumbaga. Patay natin. Naisip niya na ibulsa yun. Temptation ba? Pero gayon pa man, inabot pa rin niya. So, salamat sa kanya. Hindi ko muna sagwa. Hindi ko muna inilipat sa kabila yung ano, kasi susunduin na si teacher. Kaya yan ang itsura ng mounting. Excuse me. Ipit yung tenga ko. Pero ito at least nakagitna siya. And kung mahulog man siya, diretso siya sa ano, kung mahulog man siya, dito pa siya sa ano, tatama sa tawag na ito, dito siya sa parang may party dito. Dito siya tatama sa tawag nun, dito siya tatama sa sa gulay board. Yan. Medyo hinigpitan ko na ng gusto. Kasi the reason na kinakabit ko siya ng ano, nung nakakabit yung ano, yung kanyang protector is para pag nalaglag siya, suot niya yung protector niya, di ba? Pero ang nangyari, napingas yung kanto eh. So may chance pa rin na tumama siya dun sa kanto eh. Tumama yung mismong cellphone. Tingnan ko mamaya kung maipakita ko sa salamin o siya yung pipicturean ko. Hindi pa to bayad. Pero kano ba bayarin ko rito? Hindi pa to bayad. Puro interest lang pala binabayaran ko dito. Kasi palibasa yung credit card, ang credit limit ko 30. So, binigyan ako ng extension ng 30. So 60. Mamaya check ko nga. Basta parang sa 60 niya 1.5 na lang natitira ko. Puro interest lang binabayaran. 1.5 na lang natitira kung pwedeng gamitin ba. Sagad na may sunog na pag nalulubak delikado. Hindi naman ako talagang full pre na pag nalulubak kasi lagyan ko kaya ng tali ito. Alam ko dati yung ano, yung charger nito maganda yung kapit ng charger nito, yung silicone, yung malambot, yung makapal. Minsan to nalaglagin tapos sumabit lang siya dun sa charger niya. Nasalba siya ng charger. Ganunin ko kaya ngayon. Hindi ko pala dala. Pero yun ang one idea ko.
at least magdadangling lang siya dito, malaglag man. Baho itong bus. Okay, itong truck. Okay, preno. Na maunahan to. Naku, yung pasang uuna. Singit muna bago signal ah. Malaman natin ah kung bus o ito mabaho. Grabe, naka-helmet na ako, naamoy ko pa eh. Pero dahil dyan, wala na, magpapalit na talaga ako ng ano, ng mount ng cellphone. Ayoko na ng ganito. So after ngayon, hanggang makabili ako ng bagong mount ng cellphone, pahinga muna tayo. Kasi hinihigpitan ko to ng gusto pa. Feeling ko nadadamage yung phone eh pag sobrang higpit niya. Hand crank lang naman, pero kahit na. Hindi kasi siya nasushoot. Dati pala naalala ko ano, tinatanggal ko yung kanyang housing, yung protection housing, para shoot siya dito sa ano, sa mount ng Motowolf. Ngayon, sa fear ko na malaglag siya ng walang housing, hinihigpitan ko na lang. Kaya lang kasi kapag kulang sa higpit, tas nalubak ng kagaya kanina. 2-3 manhole lang naman yun ang nakalubak eh. Laglag pa rin. Basta Honda, hindi yan basta-basta mahulog kasi maganda yung suspension ng Honda. Ito talaga matagtag eh. Bibili man ako, yung Motowolf talaga bibiling ko kasi ano yun eh, tibay. Gusto ko na talaga bilhin yung Motowolf na brand, kaya lang may nag-comment na ano na hindi naman daw ganun ka ano yung shock absorber niya in person. Pero sa ano, nung nasa kilometer 90 kami, nakakita ko ng actual eh, maganda yung ano eh, maganda yung suspension eh. Maganda yung tsura niya eh. I'm sure Motowolf yun. Quality.
Isipin mo pag sa Marcos Highway nahulog yun, tingnan lang sa C5 lang. At nasa gilid ako. Yung pala yun, buti na lang. Kasi kakaano ko lang, kakatabi ko lang. Oo. Tumabi ako, kaya nasa gilid pa ako. Yun. Walang, may pinto ba? Ay, meron siyang hinge. Pwede rin magbukas sa likod. Naglipat lang siguro o aircon siya. Hindi siya aircon. May siko yung babae. Baka ng jeep na to. Ito na naman yung mabaho na truck. At least di na siya amoy preno. Cloudy pero nakanguwi yung mata ko. Hindi, galing pa lang loob ng bahay. Pero minsan ganun, kahit cloudy, nakakisip yung mata ko na parang tirik ang araw. Baho. Basurahan yan? Si teacher, ano yun eh, malakas ang pang-amoy. Malakas ang pang-amoy nun. Pag ano, pwede na lang pala akong papatugtog na lang ako, tapos nasa bulsa ko yung
Nauuso na yung nagsasound sa motor. I think ano lang yun eh, Bluetooth lang yun eh. Kasi si Greg, may sounds yun eh. Bluetooth din, pero maliit. Pero sabi niya 3K daw bili niya doon. Ano man brand nun. Makaluwag-luwag ako, bili ako ng Motowolf. At least yun claw type. 6 yung kakapit kada side. So very easily man chance na malaglag yung cellphone doon. Basta ba labas yung basta ba labas yung camera, no problem yun. Pero pag yung camera tago, yun lang problema yun. Pang navigation na lang siya. Lalabas. Mukhang mag-U-turn yun kasi kung kung hindi siya mag-U-turn dyan, wala na siyang ibang U-turn saan ang U-turn niya? Wala siya mag-U-turnan. Dison, meron ba dyan Dison? Yang hirap ng niya, sitwasyon niya, tatawirin niya ng walang magta-traffic. 2:20 oras ba ako umalis? Si teacher sabi niya meron ba daw kasi binili ko siya ng ipinagpili ko siya ng bibilhin na speaker. Sa kadami-dami ng research ko, nauwi lang din ako dun sa dati kong speaker. Yung 3-bit, tsaka hindi lang basta 3-bit, yung Storm ng 3-bit kasi maganda yung size niya. Mas maganda yung volume niya. Parang silaki siya ng bote ng soft drinks. Water bottle pala. Yung water bottle na nilalagay sa bike, gano'n. Laki siya nun. So sakto siya kung may water bottle holder ka, may susuksok mo siya ron. Pati yung size niya, sing haba rin niya halos sing haba niya rin yung water bottle. Ganda yung sounds. Tapos siya, version 2 siya. May ganun kasi ako parang hiniram penge ni Bunso. Version 1, parang ang in-improve niya, tumaas yung wattage saka tumaas yung battery capacity. So nung china-charge ko, kasi yun lang nag-iisang comment doon na negative, na 4 star. Nung chinarge ko, tama yung negative comment. Sabi ng negative comment, hindi daw ma-full yung battery, sabi niya. So chinarge ko, inabot na ng 24 hours, hindi na mamatay. Sabi ko, baka sisirain ko yung battery na ito kasi ganun yung yung headlamp ko, hindi na pupuno. Kahit 2 days mo pang i-charge, hindi na pupuno. Pero ang dali naman yung malobat.
Ganon tayo. So tawag na ito, mukhang duwag to Dito tayo sa kabila. Ano, lubak kasi rito So yun nga, yung sinacharge ko yung 3-bit na yan, 3-bit Stormbox 2 version 2. Naabot na ng 24 hours. Halimbawa ngayon sinaksak ko, kinabukasan tingin ko nagcha-charge pa rin. God, baka malaglagan na naman ako dito ng cellphone dahil lang sa lubak. Maganda kapit ng tres nagre-rest. Yan, nawala response niya. Tsagain ko kaya to. Wala, nakago Nabuti ng siyam-siyam dyan. Pag umaga pwede kong tsagain yan. Kaya dito na nga tayo. Tignan natin kung ipagta-traffic tayo ng pulis dito. Pulis patola. Actually guardian guardian ng Eastwood. So namili ako ng for the longest time balik kami pinupuntahan namin si Suking Suking nagtatahi ng sapatos. For the longest time tawag nito, lagi namin hindi natatagpuan siya, hindi siya natsetsempohan. Hindi namin siya natsetsempohan. Ako umaga wala pa, sa hapon wala siya, nandiyan yung bike pero wala siya, ganyan. Kanina, bakit ba ako tinanghali ako kanina nanggigigil na to nanggigigil na. Tayo mo siya mag-traffic yun. Kanina for some reason maliwanag na nung nandoon ako, hindi ko maaalala kung bakit nga ba maliwanag na. Namili ako, hindi naman ganun, nag-grocery lang naman, may binili lang ako sa Pure Gold, tapos bili lang akong patatas. Pero for some reason pag paliwanag na at inabutan ko siya. So tumabi ako para ipagawa yung sapatos, kasi nga for the longest time nga binabalik-balikan namin siya papagawa sapatos ng teacher. Lagi kong dala yung sapatos. Dahil sa hindi ko siya naubutan sa umaga, binababa ko yung sapatos niya para lumuwag-luwag tong U-box ko. Kanina inabutan ko, tapos nung ilalabas ko yung sapatos niya ay hindi ko pala naikarga. Siguro mga nakapitong balik kami doon. Kanina hindi ko karga, kaya nga sinakay ko na uli. At sinakay ko na rin isa kong boots para mapagawa pag 7, 6, 5 para mapagawa na rin yun. At sana nandiyan siya mamaya, dahil kung wala, putek, tadhana na yun.
Hindi pa pala ako nagtatanghalian tsaka almusal pa yan. Ang oras na. So, ganito rin ba kayo magluto ng ng apritada o mechado? Hindi ko alam mga diferensya ng mga yan. Basta ang manok, lalagyan ko ng ricado ng manok, patatas, carrots, bell pepper, tomato sauce, tomato paste. Anong luto tawag doon? Hindi ko alam kung hindi naman apritado. Basta yun, mechado. Hindi ko alam. Basta yun, manok na may tomato sauce. Ang ginawa ko, kinulo ko nga yung manok. Hindi naman sobrang sobra. Basta pinakulo ko na, pinalambot ko na. Sinama ko yung sinama ko yung patatas, tapos yung yung sumunod yung carrots, ganyan. Tapos pinatay ko na. Para mamaya igigisa ko yung mamayang gabi bago magapunan, igigisa ko na lang yung maghihiwa na lang sibuyas, gigisa ko yung manok, patatas saka carrots, tapos lagyan ng tomato sauce, titimplahan ganyan. Tapos lalagyan na yung paminta tsaka siling bell pepper. Yun na. Ano man tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon, kung apretada ba o mechado ba tawag doon. Para kakain ulit si Bunso sa bahay, i-invite namin. Kapayat kasi ni Bunso, grabe. Pakapayat. Sabi ng boyfriend niya, si Kiel, nagtitipid daw siya para bumili ng computer. O yan, may computer na siya. O ano bang ipagtitipid niya? Although ngayon, ang sabi ni Kiel, this year, siya naman daw ang magre-request na na bibili siya ng mamahaling cellphone. Talagang mamahaling cellphone, tigwa 100 din. Kung anong cellphone man yun. Tawag nito. Ayun, kasi pag ini-invite namin siya, halimbawa nagluto ako ng masarap ganyan, hindi siya napupunta kasi sabi niya pala, invite niyo ako 4 pa lang para hindi ako maghahaponan sa labas or whatever. Para 6 pupunta ako dyan, eksakto yung luto na prinsesa. Yan, para makikikain siya, ganyan. Yan. So 84 volts. Ayan na, dito na tayo. Tingnan natin kung nasa si teacher. Nasa room pa. Tabi tayo.